Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, may we get your comment regarding Senator Franklin Drilon's response to your recent dare to him to explain the double the price procured PPEs of the previous admin coating, spoken like a true toll. It is very unmanly and desperate of Roque to even mention my name. It is very malicious and it is a futile attempt to divert attention away from this organized plunder and quote. Di kita stan, Senator Drilon. Ang issue, overpricing. Natural, titignan natin kung magkano yung biniling exact same PPE ng nakalipas na administrasyon. Lumalabas, wala naman pala talagang overpricing. 1.9 ang binili ng pamahalaan ni Presidente Duterte, 3.5 at 3.8 ang binili ng administrasyon na inyong sinuportahan. So, focus na lang po tayo sa tunay na issue. Nasaan po ang overpricing? Wala. So, let's leave it at that. No? At saka sana po, kung tayo magdedebate, pag-usapan na lang natin ang facts. Tama na po yan kung ano nung mga pangalang ginagamit. Mukhang hindi nyo naman naintindihan kung ano ibig sabihin ng troll. Pangalawang punto po, no, lilinawin ko po kasi si Senator Drilon sabi hindi raw ako nagbabasa ng batas. Well, Senator Drilon, with all due respect, no, tignan niyo po yung mga kaso sa procurement sa Supreme Court. Halos lahat po yun, ako nag-argue. Now, sasabihin ko lang po sa inyo na dalawa po talaga yung laws applicable. Yung 9184 na talagang tama kayo, binubusisi talaga yung mga personalidad ng mga nagbibid, at saka yung expedited bidding under Bayanihan 1. Dahil nga po may pandemya, pinamadali po yung proseso. At Senator Drilon, kayo pong gumawa niyan sa Senado, sa Kongreso, hindi po ang Presidente, hindi po ang PSDBM. Kayo pong nagbuo ng ganyang batas, no, na magkakaroon ng expedited purchases ng mga kinakailangan natin sa pandemya at hindi naman po nakasaado na kinakailangan busisiin nga yung mga bagay-bagay na normally bubusisiin kapag bidding under the regular law of 9184. Mantakin mo 3,500 pesos Oh. Hindi nga nila masagot yan eh. Alam nyo kung anong sagot nila dito? Ang sagot nila dito, si spokes troll. Yun lang ang sagot ni Drilon. Hindi niya sinagot kung totoo ba yan o hindi yan at anong masasabi niya sa akusasyon ni Speaker, ni Senator Roque. Senator ka na ngayon. Ni Sec Roque na bakit hindi ka nagrereklamo na mas mahal nung panahon ng inyong mga kasamahan, which is 3.5. Personal knowledge na kapag meron naman po talagang datos at katotohanan sa mga paratang ng korupsyon, ang Presidente hindi po niya pinipikit ang kanyang mga mata. Tapos na po ang boxing, Senator Pacquiao. Alam mo, buti na lang pumreno si Spokes dito Kasi yung pinupunan ni Pacquiao na defensive daw si Pangulong Duterte. Buti nag-post siya, sinabi niya tapos na ang boxing. Buti niya sinabing talo ka kaya tigil na. Hindi, buti hindi niya itinuloy ng ganun Kasi hindi maganda yun. Manggaling kay Spokes. Dahil kung merong 1,950, mas maliit po yan sa 3,500. Sinagot din ni Presidential Spokesperson Harry Roque si Senator Franklin Drilon na tumawag sa kanyang troll. Di kita stan, Senator Drilon. Lumalabas, wala naman pala talagang overpricing. 1.9 ang binili ng pamahalaan ni Presidente Duterte, 3.5 at 3.8 ang binili ng administrasyon na inyong sinuportahan. Di ba? Yan yung dito nyo maintindihan na talagang walang purpose yung mga senador. Kung talagang ang issue nila dito is overpriced, bakit hindi nila masagot-sagot itong sinasabi ni Roque? Ang sagot lang nila troll. Di ba? Ganyan na ganyan po. Ganyan na ganyan po sila every time binabanatan sila ang sagot troll. Di ba basher. Ganun every time na merong banat sa kanila, troll. Kasi hindi nila masagot paano sagutin nyo nga ito? Bakit sinasabi nyo overpriced yung 1.7? 3.5 hindi naman overpriced. Wag na nating sabihin, wag na ho nating sabihin overpriced yung nakaraan. Wag na natin sabihin yung ganyan. Di ba? Sige, hindi overpriced yung panahon ni Pinoy
na 3,500 o 3,800. Magkano natin nakuha yung ngayon? 1,700. Ano nangyari? Nakatipid pa tayo. Hindi overpriced ang tawag doon. So, focus na lang po tayo sa tunay na issue. Nasaan po ang overpricing? Makaano ka, Roque, parang makabanat ka. Next time, dagdagan mo ng puwe. Ganon na, Spokes Roque. Pag asa ng overprice, puwe, ganon. Eto, September 28, 2015. Bakit kaya, ano kaya itong PPE na ito, pang astronaut kaya to? Baka may sariling oxygen yan. Kasi 3,500 eh. Di ba? Buti nga hindi sinasabi ni Spokes Roque na may korupsyon nung nakaraan eh. Di ba? Ang sinasabi lang niya dito, nakamura tayo. So, it's totally opposite nung sinasabi nilang may overprice. Nas nakatipid pa nga tayo ng kalahati. Grabe Alam mo, ito lang masasabi ko ha. Sorry ha, pero sabi ko nga ang demonyo talaga hindi hindi makakapag-prevail Hinukay-hukay nila itong overpriced na PPE. Hindi sa alam mo 'yon? Karma inaabot Sa kanila bumalentong Nagets ninyo? O, di ba? Hukay kayo ng hukay. Gusto ninyong umepal. Gusto ninyong mamuliti ka, ha? Gusto nyo talagang pumapel. O, nilabas-labas nyo, overpriced tong PPE. Siguro, nakalimutan nila mag-research. Yung palang PPE noon, mas mahal. O, di ba? Sabi ko nga, grabe, iba rin ito wala akong biro ito. Sabi ko nga ikaw, magpakatotoo ka lang, lalabas at lalabas ang totoo. Yan ang lagi nyo hong tatandaan. Dahil Biblia ho nagsabi niyan, wala hong bagay na nalilihim na hindi lalabas. O ito, nagpakatotoo ang gobyerno, ginagawa lang yung trabaho. Ngayon, sino ang lumalabas na talagang mandarambong? Sino ang lumalabas ngayon na pumapapel lang? Di ba? O, hindi kayo nag-research. O, di lumabas ang katotohanan na 3,500 pala noon. O, di bumalentong sa inyo yung mga binato ninyo. Puy! So, sabihin nila, yung 2014, wala pa mang pandemic noon. There was no pandemic yet. And yet, they bought PPE's equipment at 3,500 a piece. Tayo nung pandemic na at the start, we bought it at 1,900 lang. So, kung may mga fluctuations, umabot tayo ng ilang thousand konti, but ang kanila from 3,500 in 2015 to 3,800 in 2016. May fluctuation. Anong pinuputak nitong mga senador na ito? Di ba? Walang overprice, walang illegal na transaksyon. Anong pinuputak nyo? Ha? Puy! Eto hindi nga kailangan magkaroon ng bidding Anong ginawa ng gobyerno? Kumuha-kuha pa rin ng iba't ibang presyo. Naghumingi pa rin. Hanap tayo, iba't iba. Mag-canvas tayo, yung mas mura. Ganun pa rin ang ginawa ng gobyerno. Diba? Diba kasi sinasabi yan, ang nagbibigay niya ng dahilan si Drilon Sinasabi ni Drilon, diba dapat trabaho niyo yan, nabusisiin ng kumpanya. Ganyan pa siya magsalita, di ba dapat? May mga paganyan-ganyan pa siya Pero ano sabi, dahil nga ito sa bayanihan, hindi nga ho ito bidding, hindi na kailangan dumaan sa ganyan. Drilon, akala mo ikaw lang ang galing-galingan Excuse me po, magaling mo si Spokes. Akong ganun. Hindi nga po obliged ang PSDBM na kumuha ng mga price quotes. Pero para nga po makakuha tayo ng pinakamagandang terms and condition, kumuha pa po ng price quote. At yan nga po ang na-discover nila na ito ang pinakamababa
At wala naman pong wala pong danyos na maliit ang paid up kasi nga po hindi nabayaran kung hindi dumating. Oo. So kung talagang wala pong kakayahan yung kumpanyang yon, siya po nag-finance ng buong import. Hindi po yan dumaan na hindi po tayo nagbigay ng kahit anong down payment. Isipin nyo, tama itong dahilan niya. Di ba kasi sinasabi nila, bakit 650 lang ang kanilang parang kumpanya na nagsimula? Eto 650 nga nagsimula ng kumpanya. Pero paano sila makakapagdala ng mahigit sa milyon, di ba? Umabot nga daw ng bilyon, ganyan. Madadala yung mga lintik na PPE na yan, na mask na yan, pati yung face shield. Remember, hindi ho tayo nagbabayad until makita natin at ma-inspeksyon.